Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa panibagong pagkakataon na tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Unahin ng Panginoon sa araw nito. Sa ating panimula, tayo po ay umawit sa awitin. At the first song, I sing today, be a praise to you. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kindly show my praise to you, and encourage someone else to sing along. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kindly show my praise to you, and encourage someone else to sing along. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Sulit ka ito po. Singing praise the Lord. 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 Purihin kayo, aming Ama. Salamat po dahil sa sumaralan ng biyaya po ninyo. Ngayon, Panginoon, nagkakaroon kami ng kakayanan na unahin kayo sa bawat araw. Patuloy na sa tulong ng Santong Espiritu, kami ay magabayan sa aming panandaliang pag-aaral sa pagpupuri sa inyo, O Diyos. Nawa ang inyong salita sa oras na ito ay magbigay ng alab sa amin, na patuloy na ipahayag ang inyong mga salita. Patuloy na ipahayag, Panginoon, ang inyong mabuting balita sa lahat, Panginoon, dito sa mundo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa inyo na pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na palaging magamit tayo ng Panginoon sa kanyang gawain para sa Panginoon sa araw na ito. Salamat dahil itong nagdaan ay galing po tayo sa Ministers Conference sa Rasak, at talagang napakabuti yung ginawa ng Panginoon. Ating mga paglingkod ng Panginoon ay napalakas, na-encourage, at patuloy na naranasan ang ibayong kapangyarihan na nanggagaling sa Panginoon. The week naman po, ang
gaganapin po na conference ay para sa mga workers. Kaya anayahan po natin yung ating mga manggagawa, sa ating mga kapwa manggagawa na dumalo sa workers conference dun sa RASA at talagang maranasan ng bawat isa yung pagpapalakas, pag-reignite ng apoy na nanggagaling sa Panginoon sa ating mga lingkod ng Diyos. Excuse me po. Salamat sa Panginoon. Dako po tayo sa pag-aaralan sa umagang ito. Ito'y sandali lamang, pero nawa ang mensahe na ito ay tumulong sa atin upang mapalakas bawat isa pagdating sa paghahayag ng salita ng Diyos. Nung nakaraan ay nagdaos ang ating Bible School, DFC Bible School ng 50th baccalaureate and 50th graduation ng mga estudyante ng Bible School. So golden po ito, at nakakatawa dahil sa katapatan ng Panginoon nakarating ang Bible School ng 50 years sa paglilingkod at pag-equip at paggamit para ma-equip, maturuan at may handa ang mga lingkod ng Diyos para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang batch na nag-graduate sa 50 years o 50th year graduation ng Bible School ay ang tinatawag na mga gleaners. At sa isang banda, itong tinatawag nating mga gleaners ay hindi ganun na masyadong napagtutuunan ng pansin o na ituturo sa kanya-kanyang mga churches. Paminsan-minsan lang tayo nababanggit kapag nababanggit si Ruth, pero pag nababanggit si Ruth sa Biblia, sa aklat ng Ruth, ay hindi pa nga minsan ito na pagtutuunan ng pansin. Kaya sa oras na ito, pag-aralan po natin ang ibig sabihin ng gleaning, or ano po ba yung sinasabi ng Biblia pagdating sa tinatawag nating gleaning or gleaners. Sa Leviticus chapter 19 verse 9 to 10, basahin po natin ngayon. Basahin po natin sa Tagalog. Leviticus chapter 19 verse 9 to 10. Yan po natin sabi dito. Kung mag-aani kayo, wag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong bukirin at wag ninyong babalikan para pulutin ang mga natira. Ganoon din ang sa inyong ubusan. Wag na ninyong babalikan para kunin ang mga natitirang bunga o mga nalaglag. Iwanan nyo iyon para sa mga mahihirap at mga dayuhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. So, sa isang mabilisang explanation po, ang gleaning sa English ay yung pagdampot ng mga tira-tira. So, kung ikaw ay isang Israelita na mayroong sariling taniman, sa panahon ng tag-ani, siyempre meron niyang pagkuha ng mga naani na, yung mga bungkos-bungkos, yung mga batch-batch na nakatali ng mga ani kung sa mga palay ito, at binubuhat ito sa isang karwahe. At may mga pagkakataon na habang inaani yung mga dapat anihin, may mga nalalaglag sa daanan. Ngayon, sabi ng Panginoon, kung may mga nalaglag na mga tira-tira sa bawat sulok o habang ikaw ay nag-aani, wag nang damputin ito, wag nang kunin. Hindi mo pwedeng kunin. Hindi mo pwedeng i-gather pa ulit, balikan mo, tapos pulitin mo yung mga natira. Hindi. Kundi, iwan na lang iyon para dun sa mga mahihirap at mga dayuhan. Sila yung dadampot dun sa mga nahulog, mga tira-tira. Yun lang po talaga yung explanation ng gleaning. So sa panahon ng Israel, mga Israelita noong unang panahon, kung sila yung umaani, meron din dyan mga nakaabang, mga nakabuntot na mga mahihirap. Kasama na dyan yung mga balo, yung mga ulila, pati yung mga dayuhan na nakatira sa bayan ng Israel. Pupulot-pulot sila upang meron silang makain. So, ang gleaning ay pagpapakita o mandate ng Panginoon para sa provision, para sa mga mahihirap, sa mga balo, sa mga ulila, at sa mga
dayuhan ng bayan ng Israel. Pinapakita dito yung compassion ng Panginoon, no, ng kanyang mabuting kahabagan ng pagpapala para dun sa mga gusto kong term doon, mga minority, mga mahihirap. Pinapakita rin dito sa Leviticus, sa paraan ng gleaning, na ang may-ari talaga ng harvest, ang may-ari ng lahat ng bagay ay ang Panginoon. Kaya siya may karapatan na sabihin ng bagay na yun, iutos ang bagay na yun, kasi pagmamay-ari ito ng ating Diyos. Okay? Kaya yun po yung tinatawag nating gleaning. Ngayon, sa Biblia, sa Biblia, meron isang example na laging sikat na sikat when it comes to gleaning. Ayun ay yung sa Book of Ruth. No, nung si Naomi si Naomi ay inutusan si Ruth na kumuha ng kanilang mga kain, agad namang sumunod si Ruth at doon siya nag-glean sa lupa ni Boaz. At sa instruction naman ni Boaz, sinabi niya doon sa mga tauhan niya na hayaan lang na mag-glean itong si Ruth. At doon na talaga, doon yung pinakamakita natin isang magandang example sa Biblia when it comes to gleaning. At nakakatuwa, isa nga sa na mamaya medyo hindi pa ganun konektado ngayon pero pag naalala ko tong gleaning na ito at si Ruth, madalas kong naibibiro o kaya naipampapatawa ay gusto magkaroon ng asawa, mag-gleaning ka. At mamaya ay medyo magkakaroon yun ng sense pagkatapos ng ating pag-aaral. Pero sa isang banda, mga kapatid, yung gleaning ay meron pang isang tinutukoy. Hindi lang ito patungkol sa provision ng Panginoon, hindi lang ito patungkol sa pagdampot sa mga tira-tira, pagkakataon sa mahihirap para sila ay makakain, kundi meron pa itong pinatutungkulan pagdating sa pag-abot ng mga kaluluwa. Hindi ito gaanong dinedirekta sa Biblia, pero may kita natin dito yung isang idea pagdating sa pag-aakay ng kaluluwa, pag-abot ng mga kaluluwa sa Panginoon. Sa English ang tawag natin doon thematic connection, mga connection pagdating sa mga connection sa isang idea. So number 1, punta tayo sa Mateo chapter 18, 12 to 24. 12 to 14. Mateo 18, 12 to 14. Sabi dito. Sabi ito sa Tagalog. Sa palagay ninyo, ang gagawin ng taong may 100 tupa kung mawala ang isa? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa burol at hanapin ang nawala? At kapag nakita na niya ang nawawalang tupa, mas matutuwa pa siya rito kaysa sa 99 na hindi nawala. Ganon rin naman ang nararamdaman ng inyong amang nasa langit. Ayaw niyang mawala ang kahit isa na maliliit na batang ito. Basa po tayo ng isa. Lucas chapter 15 verse 8 to 10. Lucas 15, 8 to 10. Sabi dito, halimbawa naman, may isang babaeng may 10 salaping pilak at nawala ang isa. Hindi ba't sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ng bahay, at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa makita ito? Pagkatapos tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong salapi. At sinabi ni Jesus, ganon din sa langit, masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Last na lang po, John chapter 10 verse 16. 1 chapter 10 verse 16. Sabi dito sa Tagalog, 1:10:16. May iba pa akong mga tupa na nawala sa kawan na ito ang mga may iba pa akong mga tupa na nawala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin, pakikinggan din nila ang mga salita ko, at ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may isang
pastol. Dito sa mga nabanggit na talata, isa yung mga tinutukoy dito o isa yung idea na may kita dito. Na kahit ang iisa ay nawala o kahit meron na lang iisa na nawawala o hindi nakakilala sa Panginoon, pipilitin itong abutin. Pipilitin itong hanapin para siya ay ma-retrieve, para siya ay ma-redeem. So, ang puso ng Panginoon, when it comes to gleaning, pagdating sa pag-abot sa mga kaluluwa, ay para sa lahat. No? Hindi lang sa majority, hindi lang sa mga obvious, hindi lang sa malapit sa iyo. Kahit yung mga ang hirap hanapin, kahit yung mga hirap abutin, ang puso ng Panginoon ay para din sa kanila. Sila rin ay kailangang abutin. Marami kasi, ito yung mensahe din na pinagkaloob dun sa mismong sa mismong graduation. Talagang pumukaw ng ating damdamin, talagang na-move tayo dun sa mensahe ng Panginoon. Sabi doon, may mga churches kasi, ang mga inaabot nilang kaluluwa ay yung mga mayayaman, makapangyarihan, yung mga talagang kilalang tao, which is hindi naman yun masama. Hindi naman iyon hindi mabuting bagay. No? Mabuti po rin iyon. Lahat ay kailangang abutin. Pero may mga simbahan na ayaw nang abutin yung mga mahirap puntahan. May mga lingkod ng Panginoon na pagdating sa mga kaluluwang nasa malayo, nasa kabundukan, yung hindi maaabot, ang hirap puntahan. Hindi na nila ngayon pinagtutuunan ng pansin. Doon na lang sila sa obvious. Sa English, ang term natin doon, reaching the margins. Inaabot mo yung mga nasa dulo-dulo. Inaabot mo yung mga sa mga mahirap abutin. May term tayo, merong biruan sa loob ng Door of Faith. Kahit doon sa lugar na wala pang, hindi pa na pupunta ng ibon, nandun na yung mga taga Door of Faith nang humahayo. So, yung gleaning ay, isa sa mga idea ng gleaning ay yung pag-abot dun sa mga tira-tira. Yung sa mga mahirap, abutin. Yung sa mga, ang hirap, ipahayag ang salita ng Diyos. Dun sa mga kabundukan, dun sa mga hindi pa napupuntahan ng tao. Hindi pa naabot ng mga lingkod ng Diyos. Yun yung tinatawag natin na gleaning when it comes to pag-abot sa mga kaluluwa. At nakatuwa kasi, sa 50th graduation ay ito yung batch na sumakto. The Gleaners for Christ. Hindi ko nagkakamali yung kanilang pangalan ng batch. Gleaners for Christ. Nasa 50th graduation, Gleaners for Christ. Bakit? Sumasalamin ito sa ating sa ating organisasyon, Door of Faith Church. Naalala ko yung isang patotoo ng ating yumaong General Superintendent Pastor Leopoldo Masaredo, yung aking pong lolo. Sa mga pangitain niya ay yung tinatawag siya ng Panginoon, no, na pumunta doon sa mga kabundukan. Gusto mo kasi magpunta doon eh. Sabi niya doon sa pangitain, ako na lang po Panginoon, ako po pupunta doon. Sa mga hindi maabot ng tao. Kaya po yung Door of Faith, madalas po yan sa mga liblib na lugar. Madalas po yan sa mga kabundukan. Madalas po yan doon sa mga hindi pa maabot ng ibang mga gawain. Yung Door of Faith Church yung taga-abot doon sa mga talagang liblib na lugar, sa mga kabundukan. Kaya nakakatuwa dahil tayo tinawag ng Panginoon doon sa mga lugar na ayaw puntahan din ng mga tao. At may mga pagkakataon talaga na ang hirap abutin ng mga ganong klaseng mga kaluluwa dahil nga ayaw natin sa marumi, ayaw natin sa mahirap, ayaw natin sa mabibigatan tayo. Pero tinatawag din tayo ng Panginoon para abutin sila, reaching the margins. Na ang paraan na ang gleaning nagpapakita din na kung ayaw nilang abutin, ako na lang, Panginoon, ang aabot sa kanila. Ako yung dadampot dun sa mga tira-tira. Ako yung aabot dun sa mga nahulog, dun sa mga hindi na ani. Ako na lang po, Panginoon, yung dadampot sa kanila. Gleaning. Sige, Panginoon, kung walang pupunta doon sa mga putikan, doon sa mga kabundukan, walang aakit sa mga burol na iyon, ako na lang po yung aabot sa kanila. Ako yung maghahayag ng inyong salita sa kanila. Ako po yung magbibigay, Panginoon, ng mabuting balita, no, na nanggagaling sa inyo para sila din ay maligtas.
Bakit ang hirap ng pag-glean? Pagdating sa pag-abot ng mga kaluluwa, kasi it requires effort. Pag kayo po ay nag-gleaning, kailangan yung yumuko. Kasi dadamputin mo yung mga nalaglag eh. Dadamputin yung mga mga hindi nasama dun sa inani. Kaya yuyuko talaga. Kaya kung mapapansin po ninyo, pag tinype nyo sa Google, ang gleaning or gleaners, lagi silang nakayuko. Kasi when it comes to gleaning, pag abot dun sa mga hindi ka abot-abot o hindi maabot o mahirap abutin, kailangan talaga ng ng maximum effort. And that effort comes when we bow down, when we kneel down, when we humble ourselves. Kailangan magpakumbaba para sila ay maabot. Hindi mo pwedeng ipagkalandakan ng iyong itulong, iyong kakayanan, no? To be able to reach them, you need to be humble. Kasi alam ng Panginoon, pag hindi ka nagpapakumbaba, hindi mo kakayaning dumakad sa putikan. Hindi mo kakayaning abutin yung pinakamatarok na lugar. Ngayon, hindi ko sinasabi ang gleaning ay para sa mga kabundukan lamang. Hindi, meron kasi mga kaluluwa na napakahirap talagang abutin, napakahirap pangaralan, no? Talagang tinatanggihan, talagang ayaw pakinggan, iniiwasan, no? Pero kailangan pa rin nila ang kaligtasan. Nagagawin mo yung pinakamabuti mo para sila ay maligtas. Kahit balik-balikan, kahit kausap-kausapin, kahit hanggang sila'y magsawa, ikaw hindi titigil para sila'y sila ay maakay, sila ay makasumpong ng kaligtasan. May mga pagkakataon kasi pag tayo humahayo, kapag tayo tinanggihan na, no, automatically hindi na natin binabalikan. Pero mayroong mga lingkod ng Panginoon na kahit sila'y tanggihan, hindi sila titigil. Uulit-ulitin nila hanggang sila ay maabot. Magpapakumbaba talaga sila para sila ay maabot. Kaya yung ideya ng gleaning ay nagpapakita ng mensahe ng Panginoon na kahit yung mga tira-tira, kahit yung mga hindi maabot, ay kailangan pa rin abutin. Kahit yung napakahirap puntahan. Meron isa pang term sa English na yung mga off the grid. Yung kahit hindi na dinadaluyan ng kuryente, kailangan din natin silang abutin. Kahit yung mga hindi na dinadaluyan ng nawasa o kaya ng tubig, kailangan pa rin silang akayin. Kaya, salamat sa Panginoon, mga kapatid, gleaners, be a gleaner for Christ. Kahit yung napakahirap puntahan, napakahirap abutin natin sila for the sake of preaching the Word of God. Para maabot sila ng mabuting balita at sila din ay makasumpong ng kaligtasan. Ang kaligtasan ng Panginoon ay hindi lang para sa mga tao nasa loob ng building o nasa syudad o nasa madaling puntahan. Ang salita ng Panginoon ay para din dun sa mga katutubo, para dun sa mga nasa kabundukan, yung mga hindi na dinadaluyan ng kuryente at ng tubig, sila rin ay nangangailangan ng kaligtasan. Kaya nga saludo ako dun sa mga dinadidestino sa mga kabundukan dahil makikita natin yung kanilang lubusang pagpapakumbaba para lamang abutin ang mga kaluluwa. Kaya purihin ang Panginoon. Yun po yung ating pag-aaral ngayon, gleaning, or we must be gleaners for Christ. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo, O Diyos, sa simpleng pag-aaral po namin sa araw na ito. Panginoon, kung walang pupunta sa kanila, O Diyos, kung walang magtsatsaga sa mga kaluluwa talaga na ang hirap abutin dahil sa kanilang lugar, kanilang kalagayan, o sa mga kaluluwa na talagang nagmamatigas, Panginoon, narito kami. Tawagin niyo po kami, Panginoon. At inaalay namin ang aming sarili, Panginoon, para sila'y abutin. May pahayag namin, Panginoon, ang inyong kaligtasan sa kanila. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat po, aming Ama, sa pag-aaral na ito. Lord, tinataas ko po sa inyo ang inyong mga lingkod na nakikinig at makikinig pa, Panginoon, sa mga susunod na oras. Panginoon,
Kasangkapanan niyo po kami ng kalakasan, kapangyarihan, Panginoon, upang maabot ang lahat ng kaluluwa. Kahit yung mahihirap abutin, Panginoon, gamitin kami upang sila ay maabot ng inyong mabuting balita. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikinig sa oras na ito, Panginoon. Lagi namin nakakasama, pagpalain niyo po sila. Patuloy ng inyong salita, Panginoon, ay magpaalala sa amin ng lahat ay nangangailangan ng kaligtasan at lang lahat ay kailangang abutin. Mapamayaman man o mahirap, mapanasa syudad man o nasa kabundukan, lahat ay kailangan maabot ng inyong mga salita. Tawid dagat man o pag-akyat sa kabundukan, lahat ay kailangang abutin. Lahat ay kailangang makarinig ng mabuting balita. At gamitin nyo kami, Panginoon, para sila'y abutin at maipahayag ang kaligtasan na inyong pinapakita, pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo nasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. To God be all the glory. Saan man po kayo naroon, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa, pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. To God be all the glory. God bless po sa inyo.